guys! For today's video ay gagawa tayo ng video discussion about Microsoft Excel activity, arithmetic operation, sorting, and charting. So, umpisa na natin guys. So, ang unang natin gagawin ay bubuksan natin ang Microsoft Excel. So, buksan na natin. To create a new workbook, so para magkaroon tayo ng new workbook, so control N lang natin. So yon, dalawa na. So yan. So pagkatapos nating mag-create ng new workbook, so sa next step naman tayo. Ang next step naman natin ay maglalagay tayo ng random numbers, grades, or sales sa column A 1 to 10. So, maglalagay muna tayo ng numbers. So, pagkatapos nating maglagay ng grades sa column A, punta naman tayo sa column B, which is, kailangan natin maglagay ng names. So, maglagay na muna tayo. Pagkatapos natin maglagay ng grades sa column A, and maglagay ng names sa column B, ang step 3 natin is, kailangan natin i-perform ang arithmetic operation using formulas. So, sa addition is plus, sa subtraction is minus, sa multiplication is the asterisk, and sa divide is the hashtag. So, first, the addition. So, ilagay po natin sa cell address equals A is the column and 1 is the row. So, A1, column A, row 1, plus, so plus B, column B, 1. So, equals, so, value, hashtag value. So, it also the same until row 10. So, next naman tayo sa subtraction. So, lagyan natin sa address equals A1 minus B1. So, yan ang lumabas sa atin. Hashtag value. It also the same until row 10 again. So, paano naman sa multiplication? So, ganun ulit ang ating gagawin. So, isulat lang natin sa address. Equals A1. So, multiplication is the asterisk. So, shift asterisk B1. So, yan. So, hashtag value. So, magbigay pa tayo ng isang example para mas maintindihan nyo guys. So, equals A2 times B2. So, yan. So, same na same sila. Dahil, so, yan ang lumabas. Pare-parehas lang to guys. So, paano naman sa division? So, ito. Pakita natin. Equals A1 hashtag B1. So, yan ang lumabas. Hashtag name.
Same lang ulit sila sa hanggang row 10. So, mag-example ulit tayo ng isa guys. Equals A2, kasi row 2, divide B2. So, we're done in performing the 4 arithmetic operation using the formulas. So, ang next step naman natin is sort data. Sort numbers in ascending order. So, ano lang natin ito? Para magawa lang natin yung sort data. So, ito lang guys, pipindutin lang natin ito. Highest to lowest, lowest to highest. Yan, yan lang. So, yan. So, paano naman sa name? So, ito. So, ang pindot natin guys is lowest to highest. So, dito naman tayo sa name. So, ito. A to B, A to Z, or Z to A. So, yun lang. Ganun lang kadali guys ang ating sort data. So, punta naman tayo sa last step natin, which is create a chart using values from column A. So, yon gawin na natin guys. So, copy lang natin itong lahat. Then, hanapin lang natin yung insert. Then, hanapin natin yung chart. So, this is. So, dito pili lang tayo. So, ito guys. So, yon guys, nakagawa na tayo ng chart. Pagkatapos natin gumawa ng chart is lalagyan natin siya ng chart title, which is my full name. So, So, that's it for today's video guys. Sana nagustuhan nyo ang aking discussion for today's video. Bye!